Bakit po mahalaga kong na matukoy kung ito ay engkwentro tulad po ng sinasabi po ni MILF Ad Hoc Joint Action Group Chairman Anwar Alamad, o ito ay pananambang? Ano po ba ang ano natin? Ano po ba ang latest update natin? Kasi may kanya-kanyang version po sa nangyari. Tama. Actually, ma'am, kahapon alam ko nagsidatingan yung mga investigating team ng bawat camp, no? Yung iba, actually, may mga nakausap na rin tayo. Kaya nga ang sinasabi ko, at this point in time, ang napakahalaga ho ay una, at least tumigil. Wala naman talagang, siguro after 2 hours ng incident, wala namang sumunod actually. Pero syempre malungkot tayo dahil sa nangyari. Dahil marami, siguro hindi lang kayo taga Metro Manila na-shock sa pangyayari. Opo. Even kami dito, kasi hindi na ho kami sanay dahil alam natin, nagkakasundo na ho yung dalawang kampo. Pero ang gusto nating malaman kung ano talaga at paano nangyari yung hindi dapat nangyari. So, sa ngayon, wala namang mga sumunod, wala namang mga aksyon, tumigil. In fact, ang iba nakakausap na rin natin ngayon, even through chat, kung mahanap tayo ng kwento, kung ano yung totoo. Pero syempre, sa ganitong sitwasyon, maraming lalabas na versyon, di ba? Maraming lalabas na versyon. Kaya nga ang panawagan natin, magkaroon na lang ng antayin natin kung ano yung magiging bunga at resulta ng mga joint investigation dahil meron namang mekanismo ang gobyerno at ng MILF. Oo. Okay, Kong, ako interesado po ako sa backstory, no, bago po nangyari yung enkwentro. Pakikwento po, no, kasi po involved po dito yung United Nations Development Program. So, ano ito, hinatid na po ng mga sundalo, yung mga representante po ng UNDP, pabalik na ba ho sila? Medyo dun vague eh. Hindi ko alam paano po napasama na sinasabi nila na dapat nagpapaalam. So, and what was the participation? Ganito. Okay. Kasi siyempre may directive doon sa isang batalyon na may paparating na UNDP team sa sumisid. Okay? Doon sa sumisid. So, yung isa ang ang ginawa ata, kaya ko i-ata to kasi hindi official dahil siyempre antayin natin yung official resulta. Official result. Siyempre, kung sundalo ka, may directive sa'yo, may dumating na puntahan mo, di ba? So, pumunta sila doon sa Lower Kabembeng. Pumasok sila, hindi nila naabutan doon, bumalik sila. Bumalik na sila. Actually, pabalik na ho yun. Pabalik hindi ho sila. yun magkasama pati yung UNDP team. Ang UNDP team is from Isabela. Itong batalyon doon to nakabase doon sa Sumisi po, sa Tumahubong. So, pinuntahan nila ang Lower Kabembeng. Nung wala doon, bumalik din sila. Yun pala yung UNDP team andoon sa Lower Binigbengan pa, sa isang barangay. So bumalik sila. So nung pagbalik nila, doon na nangyari yung insidente. Kung ambush pa yan, nagkagulatan pa yan, o kung ano man yan at kung sino ang nagsimula, yun yung tingin ko na dapat malaman natin. Based dito sa joint investigation ng mekanismo ng gobyerno at ng MILF. Susundutan ko lang yan. So yung UNDP team, hindi sila kasama doon sa mga sundalo? Ay, hindi ho. Naiwan hindi sila, nakalis na. Iba, kung merong sumabay, hindi ko lang alam kung merong sumabay sa kanila from Isabela to Sumisip. Pero basta ang alam ko, andon sila sa isang barangay. Tapos itong yung batalyon na yung sundalo na pumunta doon sa isang barangay, thinking andon ng yung NBP, nung nawala, bumalik sila. Bumalik sila. Okay, Kasi isa rin yun sa area actually ang pinuntahan nila, nung area ng project ng UNDP. So ang panawagan nga kasi imbestigahan din ngayon, po ma'am, go ahead po, Kong. Yun, ang atin lang, ma'am, kasi hindi ho to first time. Nangyari rin to last year, di ba? Yung sa ulitan ng Kayapukan, MILF at sundalo rin. Tapos kaya ang sabi ko nga, mas maganda. Halimbawa, kahit kami naalarma kami kasi kami yung mga leader dito, concerned din kami. Kakatapos lang nung declaration ng ASG3. So hindi kami nag-iisip ng meron pang mangyayari na ganitong mga insidente. Mas ang inatupag na nga ho, ma'am, ng ating mga
security forces dito, pati local government, yung mga local conflict. In fact, ma'am, nung umaga, yung mga ilang MILF commanders, pati yung Philippine Army dito, nagsettle pa ng isang redo sa isang area doon din sa Sumisip. Nagsama pa sila kasama yung LGU ng Sumisip. May sinettle sila kasi humaga yung settlement, hapon yung pangyayari. In fact, yung commander ng MILF doon sa area na yan, andoon din nung umaga. Same area. Sabihin lang natin na paliwanag lang natin yung RIDO, Kong, no? Yan yung parang cycle of violence, no, sa mga clan, parang clan war, ano? Away-away, local conflict, clan, mga pamilya-pamilya o mga local na may armas, away-away. Yun. Sinettle nila yun nung umaga. Ito, sa kabilang barangay ito, siguro mga around 10 ewan ko kung abot 10 kilometers from doon sa pinagsetelan o mga 5 kilometers. So, ang panawagan nga po, ang mismong, go ahead po, Kong. So, ang tingin ko, dahil ongoing naman ngayon, tingin ko ang MILF team pumunta na rin dito, yung sa security forces, meron na rin dumating. Kumbaga, yung mechanism mismo ng peace process. Meron na din. Ako, ang pinag-anuhan ko lang dito, ma'am, paano nasunog yung truck. Yung truck. Kasi kung magkakaibigan ka naman, hindi naman kayo magkaaway, kahit sabihin yung merong misencounter, dapat hindi na magkasunugan. Diba? Hindi na dapat magkasunugan. So ito yung dapat tingnan natin ng malalim para hindi, kasi 2 beses na nangyari So para hindi maulit. Lalong-lalo na towards the end na yung kumbaga implementation ng peace process. Alam naman natin na may mga hindi inaasahang pangyayari. Pero syempre mas maganda na yung advance yung thinking natin kaysa sa paulit-ulit lang yung cycle ng mga pangyayari. Meron kasi hindi din naman maiiwasan, Kong, na hindi lahat masaya na nagkaroon ng kasunduan, ano? So tinukoy na nga po ni Brigadier General Alvin Luzon na ang namuno daw nitong atake na to na Jalbuena, Hajel Jalis, notorious daw to dito sa mga insidente ng karahasan. Yun yung lumabas na kwento na nag-initiate niyan. So, yun tingin ko yung dapat nilang palalimin kasi malapit sa MILF area. So, pwede naman, Kong, na hindi tukuyin talaga na MILF mismo, no? Dahil kasi... Actually, ang tingin ko, siguro, kaya at this point in time, anong answer? Dahil siyempre malapit doon sa mga lugar, no? So, hindi mo na maiwasan talaga yung magkagulantangan, di ba? Dahil nagkagulatan. Nagkagulatan. So, ang tingin ko, ma'am, ang the best way na support nating lahat, panawagan na rin natin sa mga kababayan nating Pilipino, yung hayaan natin na yung process ng mechanism nila. Tapos, i-demand natin lang na maging transparent kung ano yung kalalabasan ng investigation para hindi magkaroon ng paghula yung ating mga kababayan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.